Sa mga nagtatanong kung anong mga information na kailangan para po ang isang ramp pump ay gumana, number 1 is kailangan nating malaman ang flow rate. Ano tong flow rate? Yung lakas po ng water source. Paano natin nalalaman yung lakas, nasusukat yung lakas ng water source? Kung ito ay spring or bukal, kung hindi siya masyadong malaki, sa mga Bisaya ang tawag dito ay sandayong, sa mga Tagalog ay alisan ng tubig or daluyan ng tubig. Kunyari, kawayan, no? Tapos, kumuha ng timba, 1 litrong bote. Pag isasalok mo yun doon sa sandayong or sa alisan ng tubig, tatayman mo ngayon kung ilang seconds napupuno yung 1 litrong bote. So, kunyari, napupuno ng tubig, napupuno siya in, let's say, 2 seconds. So, dahil 1 liter siya, 1 liter divided by 2 seconds equals 0.5 liters per second. Ganun po yun. O kaya, yung isang timba, 10 litro ang laman ng timba, no? Napupuno ito ng, let's say, 1 second lang. Pag salok mong ganyan, napupuno ka agad. So, that is 10 liters per second. Ito malakas to, ano? Kasi 10 litro bawat segundo napupuno niya. 1, 2, 3, start! Hop! Okay? Kung ang water source mo naman ay suba or ilog, in Tagalog, huwag mo nang sukatin yun kasi merong mga komplikadong parang kung paano nasusukat yan. Bakit importante na malaman ang flow rate ng supply water for the ramp pump? Importante ito para magkaroon tayo ng idea kung anong size ng ramp pump ang pwede natin gamitin. Yung flow rate natin, for instance, is 1.6 liters per second hanggang 3 liters per second. Ang match po niya na ramp pump model maximum is RP200. At yung RP200 ay kailangan ng dry pipe na 2 inches at ang posibleng production na everyday is 8,000 to 15,000 liters per day.